sa ano tawag doon? Sa itcho. Makabalik ka pa kaya? Hindi ka na nga makakabalik eh. Buhay ka pa, yung pampatay ang makabalik. 9 Gs ng Ecclesiastes. Ano mang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa, ni kahaman, ni kaalaman man, ni karunungan man, sa libingan na iyong pinaparunan. Nasa libingan, wala nang gawa, katha, kaalaman, karunungan sa libingan. Hindi na yung nasa libingan, hindi na yun makakabangon. Maliban na lang pagdating ng paghuhukom, yung sinasabi sa pasyon. At sa baliniho sapat, ang anghel ay magtatawag. Ihipan niyang pakaka na ipupukaw sa lahat. Ito ang ipangungusap. Bangon kayo mga patay, magsidulong kayong tunay sa mataas na hukuman. Yaong sumakop sa tanan, haring makapangyarihan. Yan ang binabasa pagka Semana Santa eh. Yang pasyon, nasa Biblia kasi yon, na yung mga patay mabubuhay lang pagdating ng paghuhukom. Pero pag namatay ka ngayon hanggang hindi naghuhukom, nandun ka sa libingan. Basahin natin ang 5:28 ng Juan, kapatid na Daniel. Huwag ninyong ipanggilalas ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasa libingan ay makaririnig ng kaniyang tinig, at magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Yun, sa pagkabuhay na mag-uli, saka lalabas sa libingan, kapatid. Pero ngayon, hindi after 3 days, kahit nga after 30 days. Kahit na 300 days, hindi lalabas yun dun eh. No? Ngayon, yung kaluluwa, no? Ang kaluluwa, kapatid, dalawa ang puntahan yan. Pagka ikaw ay mabuting tao, yung kaluluwa mo pupunta doon sa ilalim ng altar sa langit. 6:9 ng Apokalipsis. At nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutuong sumakanila. At sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, hanggang kailan, O Panginoong banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa. At binigyan ang bawat isa sa kanila ng isang maputing balaban, at sa kanila'y sinabi na mga pahinga pa ng kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa alipin at ng kanilang mga kapatid na mga papatayin namang gaya nila. Ayun, maliwanag, kapatid, yung kaluluwa ng mga taong matutuwid, nung mamatay sila, nandun sa langit, sa ilalim ng dambana ng altar. Sa langit kasi may malaking altar doon, kung saan inihahandog ng Panginoong Jesus ang mga handog na panalangin, pagpuri ng mga Kristiyano. Sa ilalim ng altar, nandun yung kaluluwa ng mga taong matutuwid na nagpapahinga
Sabi sa kanila ng Diyos, magpahinga kayo ng kaunting panahon para habang naghihintay sa paghuhukom, magpapahinga sila. 14:12 ng Apokalipsis hanggang 13. Narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya ni Jesus. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, isulat mo, mapapalad ang mga patay na nangamamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu upang sila'y mangagpahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Kaya yung namamatay na mga apat sa Diyos, sumusunod sa Diyos, pagkamatay pinagpapahinga. Ini-istorbo naman ng Iglesia Katolika, pinababalik pag 3 araw na. Mali, kapatid. Pinagpapahinga nga ng Diyos Magpahinga kayo, sabi ng Diyos. Nagpapahinga, papagalain mo naman. Tuwing 1 taon, pinalalabas ng Iglesia Katolika yung mga kaluluwa, tapos naglilibot. Kaluluwa kaming tamin sa purgatorio ng galing. Kung kami po'y lilimusan, dali-daliin po lamang. Baka kami mapagsarhan ng pinto ng kalangitan. Pero gano'n yung maliit ako. Pero mga nangangaluluwa, kaluluwa'y kakaming tambing sa purgatorio ng galing. Saan mo nabasa yun? Wala sa aral ni Kristo yun. Ang taong namatay pag matuwid, ang kaluluwa niya magpapahinga doon sa langit, sa ilalim ng altar sa langit. Doon, nagpapahinga sila ron. Ngayon ang Katoliko, pinalalabas sila taon-taon pagka primero. Malapit na naman palang maglabasan yung mga kaluluwa. I-istorbo niya naman. No? Pinalulungkot ko mga kapatid sa Batangas, huwag kayong magagalit. Kasi ang batayan ko naman nasa Biblia. Hindi naman totoo na ang mga kaluluwa naglilibot-libot, babalik-balik after 3 days, after 40 days, pagkaraan ng 3 araw, pagkaraan ng 40 araw, kaya may mga nobena para wag bumalik. Alam nyo, panluloko yan sa kapwa. Kailangan ka magpamisa para wag bumalik. Ang totoo, Pero babalik ka kung rin ang dito. nanay ko babalik, ay naku, maghahanda ako. Ba't ako magpapamisa? Gustong-gusto ko ang bumalik yun Baka sabihin ko sa nanay ko, nanay, pag namatay ka, huwag kang maghintay ng 3 days, bumalik ka agad. Mamimiss kita. Matakot na takot. Nanay mo, lola mo, lolo mo, mahal na mahal mo. Babalik after 3 days, magpapamisa ka para bumalik. Ano ka ba? Mabuti nga bumalik. Kahit 1 oras pa lang, bumalik na, di magaling. Yun ang mga dinaya tayo sa mga kaisipang wala sa Biblia. Kung talagang babalik, matuwa ka babalik. Nung inililibig Buksan mo muna to. Lolo! Ba't pa ako iniwan? Bumalik. Hindi pasalamat ka. So na ako, kunin ko lang yung gamit. Ha? Kunin ko lang yung gamit. Kaya, Masarado mo ito bukas. mga kapatid, ewan ko kung anong klaseng pagkakaligaw ang ginawa sa atin. Yan mo na nga. Ilang ko? Magpapamisa ka para wag bumalik. Stop. Magpapanubena ka para wag bumalik. Kung talagang babalik, hindi naman bumabalik Kaya lang babangon uli yun pag dumating na yung paghuhukom. Naintindihan mo, kapatid na Trina? Tamong paliwanag. Pabuhay kayo, Gada Eli. Buhay ka rin, kapatid. Hindi naman masama loob mo sa akin. Ito,
nakikinig ako sa mga Bible study ng dating daan. Nagpapasalamat ako sa Diyos na kilala kita kahit sa TV man lang. Salamat po, Brother Eli, sa iyong Salamat sa Diyos, kapatid. Salamat sa Diyos, kapatid. At sana, panalangin mo, dating ang araw magkakilala tayo hindi na sa TV, personal na. Sana makabalik ako dyan sa Batangas. Matagal ko nang namimiss ang mga Batanggenyo. Lalo na yung tawag dito. Kasi nakakarating ako dyan doon sa Batangas. Kung araw, nagpupulong kami dyan. Saan ba yung hindi sa San Juan sa Balayan.